Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na iniimbestigahan na nga ng otoridad itong sikuting ng norte na ito matapos ngang umamin ni Zaldico sa kanilang mga sabwatan na ginagawa ng mga kabalbalan tungkol nga sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapansin na ilan beses na nga nakasuhan at nasampahan nga itong si Zaldico na ito. Ngayon nga ay talagang hindi nga raw ito babagsak na mag-isa dahil hindi na kaya nang protektahan ng kanyang mga kaalyado at talagang linalaglag na siya mismo at talagang walang gustong ipagtanggol siya. Ngayon nga ang unang-unang ikinanta nga ni Zaldico na ito ay sikuting ng norte ang kanilang mga kasabwat at mga sabwatan dahil may mga dokumento at mga audio recording pangaraw na sila ay nag-uusap patungkol nga sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon nga ay inaasahan ng maraming netizen na magkakaroon talaga tayo ng mga matibay na ebidensya at talagang patas na paglilitis dahil talagang kailangan maparusahan ang may sala. Banat nga ng maraming netizen, ikulong ang dapat ikulong at parusahan ang dapat parusahan. Dapat manaig ang batas at hindi na naman sana magpabayad ang mga bias ng mga judges, mga matataas na opisyales nang sa ganon ay mapawalang bisa na naman si Kuting na ito. Kaya naman si Zaldico na ito ay prinoprotektahan na rin ng mga otoridad matapos niyang ilaglag si Kuting ng Norte. Inaasahan pa ang matibay na mga pulpolitiko na ito na mga kasabwat na ilalaglag ni Zaldico. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At lalabanan ko ikaw, putang ina Kalisa, hanggang pumantay ang paa mong hayop ka. Bukas makalawa, malulunod ka sa alak at hindi ka na makahinga sa lahat ng pambababoy nyo sa bansang Pilipinas. Ito ang maliwanag na 4 na kasong harassment. Harassment, pananakot, panggigipit, name it, lahat na. Sabi ng bobo, okay? Sabi ng bobo na troll, okay, pakialam daw ni Trump sa akin. Hoy, gago! Amerikana ako, so may pakialam sa akin. Now you know? Ang daming padala nila sa Satanas, ah. Now what, mga kababayan? Sabi ni Bebs, huwag tayong umasa mga Duterte, dapat taong bayan ang gawa. Di kikilos maibalik natin ang mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, this is not about Duterte. This is about you, Filipino people. This is about you. Dumagsa po sa veteran sa mga tao. Yeah, dumagsa kayo. Imagine niyo, di ba? Ang ginagawa, you know, inaano nila na hindi daw bawal daw ang ginawa ni Inday na siya ang nagre-represent as legal counsel ni Atty. Zuleika, 'di ba? Nung sinamahan ni Inday doon sa sa center na 'yon, sa detention na 'yon, mga kababayan, binabaliktad ng mga buwaka ng inang mga politiko ni Chua na si Inday pa ngayon ang nag-violate ng Constitution. Na sinasabi niya na hindi, na prohibited ang lugar na yon para sa kanya. Bumayag na nga sila na ibisitahin eh. Di ba? Tapos mga kababayan, binabaliktad nila lahat na si Inday ang may kasalanan. Bakit pumupunta-punta siya doon? Hindi naman dapat siya pumunta doon. Mga palangga. Pero nakalimutan nyo na ang pag-contempt nila kay Atty. Lopez ay illegal o unconstitutional. Dahil ang pag-contempt ni Franz Castro ay pinlano ng mga putang ina para pahirapan ng isang abogado. Dahil hindi nila kaya ang utak ng isang abogado, kaya pangbangag ang ginawa nila, kinontempt nila
at gusto pa nilang ilipat sa koreksyonal na wala namang kaso o hindi convicted na katulad nila. So yan mga kababayan ang ginagawa ng mga bangag na ito. Dahil gusto talaga nila kami isa-isahin. Ako, inuna na ako ng mga putang inang yan eh. Inuna na nila ako, sinubukan nila sa isang kaso, akala nila matakot ako. Kaso lang, case dismissed. Pangalawa, tignan natin. Siguro yung isang kaso, yung kay Quiñones, na sinabi ko na siya ay scammer based on that report. Eh, totoo naman. Inimbento ko ba yun? Actually, hindi ko nga opinion yun eh. Scammer based on the article na nasa media. Yan po ang mga nireklamo nila. Mga kaibigan ni Lisa yan, sa siguro November pala. Baka November 25, 26, mayroon na tayong update yan. Yung kay Robles, nasira daw ang kanyang reputasyon, sinira ko daw. Ang putang ina mo, ha? Nasa LRTA ka pa lang, na-charge ka na sa kasong graft and corruption. Putang ina, kailangan ko pa bang sirain ang puking ina mo na sira ng pangalan mo? O ngayon, alam mo na, at sinasabi mo na yung asawa mong puking ina ka, na private, nasa private life at dinadamay ko, ay putang ina, nagkamali ka, nakakuha ko ng article na ang asawa mo ay ginagamit ang opisina ng PCSO para kunyari magbigay-bigay, mag-charity-charity. Yan ba, putang ina, ang ayaw sa public life? Yan. Hindi nyo naantala yan, nakuha ko yung mga ebidensya na yan. Naka-archive na lahat yan. Sabi kasi mga palangga, dinadamay ko daw yung asawa nila na nasa private life. Putang ina mo, Robles! Ang private life, ayaw sa camera. Putang ina nyong lahat. Sabi nga ni Inday. Sabi ko rin, matagal ko rin sinasabi. Private life, ginamit ang opisina ng asawa mo na mag-speak up, kunyari mag-charity-charity, ginagamit private life, siya ba ay binoto ng tao, ang asawa mo? Noong June 12, araw ng Independence Day, burahin nyo yan dyan, na-archives ko na yan, na-present ko na actually sa pag-file ng case. Yan, alam nyo na yan, by now, nakita na yun ng abogado mo. Sinasabi nila kababayan, mga kapalangga, ito, you have to know. Mga palangga, sinasabi noon na ang mga ano nila, mga reklamo nila, si Marica, ito si Boljaquera, na dinadamay ang kanilang dinadamay ang kanilang mga asawa kasi nasa private life. Putang ina nyo! Kung private life ang asawa ninyo, bakit kayo kasama dyan sa mga gatherings ng public? Hoy, Robles! Puro the Robleses. Ang reklamo niya kasi nakalagay doon, nang sinasabi ko na mga putang ina yung mga kawatan, ang kiniklaim niya, the Robleses, ulul! Ang sinasabi kong they, o putang ina nila, hindi ang pamilya mo, kundi ang buong kawatan na gobyerno ni Bangag Jr. Yan! Huwag mong iti-twist. Andyan pa rin yan sa Andiyan pa rin yan, nakakasalukuyan. Yes, V, alam ko yan. Ayaw lahat kami kakasuhan. Lahat kami ng kanilang lahat kami na nagsasalta dito. Yan, kailangan nyo malaman, putang ina mga kababayan. Ang sabi ni Marlica, dinadamay ang asawa namin, private life. Putang ina, bakit mo ginagamit ang pondo ng PCSO para mag-arte ang asawa mo? Magbigay-bigay, kunyari, public, ba siya? Government official ba siya? Dan palang bangag na kayong lahat. Ang tinatanong ko, saan kayo kumukuha ng pera ng kaban ng bayan, mga magdanakaw kayong lahat? Bakit kayo nagpapatayo ng mga bahay, luxury parties, milyon-milyon na pakain sa aso, party ng aso and everything? Pera ng bayan ang tinatanong ko. Hindi yan chismis. At sinasabi mo na sinisira ko reputasyon, kailan pwedeng
Masisira pa ba ang isang sirang-sira na pamilya na nakasuhan ka, meron kang ang warrant of arrest? Di ba? Ang sabi ko nga doon, na-fix lang. O, nalusutan mo kasi walang fair trial. Tulad ng Lotto. Nasaan na ang thorough investigation? Nasaan na ang, ano tawag dyan? Executive session na sinabi ni Tulfo na papangalanan ko sinong mga nananalo. Sino ang nanalo na 433 winners? Putang ina mo, Robles, inamin mo mismo na pinagpalit mo ang picture ng kamiseta doon sa winner. Tapos the fact nilupak, putang ina, magrereklamo kayo na nasira ang reputasyon nyo. Ilang milyong tao ang naghihirap dahil sa kaputahan ng mga puki ng ina nyo. Ngayon, yung mga kakilala ko na, ay, Marlica, nagmumura. Putang ina. Ay, si Marlica, kakilala natin yan. Ganyan-ganyan, pero grabe yung mura niya. Ay, putang ina mo, putang ina nyo lahat. Nasasaktan lang kayo sa mura kung magnanakaw kayo. Pero kung kayo ay pareho ng sentimiento ng Pilipinong nagugutom, hindi makabili ng bigas and everything, sa pagnanakaw ng mga putang inang ito, hindi kayo masasaktan. Sa halip, it's music to your ears, mga kababayan. Asa na? May tamang investigasyon ba ang 433 winners? Ang paggasta sa pondo ng PCSO, ang paggasta ng mga confidential funds, si Zaldico, ni Tambaloslos, meron bang investigasyon? Meron pa bang batas ang Pilipinas? Magising kayo. Sino si Maharlika? Meron ba silang threat dahil tatakbo akong presidente? Wala. Mayroon bang threat sa kanilang political agenda na si Maharlika ay tatakbo sa Bicol? Wala. May threat ba na si Maharlika ay tatakbo sa Leyte, makakalaban ni Romualdez? Wala. Pero bakit? Ito ang ginagawa nila kay Maharlika. Sinusubukan nilang patahimikin at gusto pang gurgurin to shut down yung bunganga ko, to shut my mouth para hindi nyo na malaman kung ano ang kaputahan, kasinungalingan, pagnanakaw ng mga magnanakaw na ito. Yan ang purpose na yan. Dahil ang nagdakalaban-laban lang naman sa mundo ng politika, yung may political, what you call it, political agenda or pangarap na gustong maging mayor, governor o kung ano pa man. Ako, may political agenda ba ako? Wala. Pero bakit gusto nila akong taddarin ng, bakit tinadtad nila ako ng kaso? At nag-fabricate sila ng mga address sa number 1962 Pasig. Kahit lahat, kamag-anak, kaibigan ko nakikinig ngayon, alam nila na never ever akong tumira sa Pasig. Kahit sa ang Pasig, iniisip ko, may nag-address ba ako sa Pasig? Wala. Ang tinirhan ko lang, yung araw ng yung lugar ng kapanganakan ko, Maynila. Ano to? Maynila, Quezon City. Yan lang ang mga address ko. Wala akong address sa Pasig. Pero nag-invento sila ng mga address sa Pasig. Kapatapos na balita, ito daw silang may investigasyon daw sa Senate hearing. Inimbitahan daw siya sa Senate hearing. Ewan ko patungkol saan. Sa Lotto and everything. Sabi ni Ronnie, duwag ang mga Romualdez and Marcoses. Lalo minahal ng taong bayan si Inday Sara. Sabi ni Mamelba, why they don't check those corrupt people and why spying a good people and not... Exactly, madam. Bakit hindi nila i-exert ang effort o ang resources ng gobyerno? Well, palangga, Melba, hindi nila gagawin yun dahil sila mismo magnanakaw. So they're not gonna do that, darling, palangga. You are the voice of the people, sabi ni Si Morales. Thank you, palangga. I am the voice of the people. Kasi kung di naman ako voice of the people, mga palangga, kayo manonood sa akin, at hindi naman nila ako tatargetin ng sarmot-saring kaso na yan.
Kasalanan. Ano sabi ni Bitang, kasalanan kaya nagalit si Inday? Anong kaputahan yan? Sino ka, Bitang? Gusto mo gurgurin kita? Gurgurin na nga kita kasi nonsense ka eh. O, gurgurin kita. Paminsan-minsan. Mga nonsense, gurgurin natin. Why bother? Investigate the investigator. Yeah, Ma'am Cora McGovern. Isa din sa i-raise natin. Kung nalabag ba ng investigator, private investigator, kung nasobrahan ba, nag-abuse ba siya sa kanyang profesyon. Tinitignan natin lahat yan. Mga troll yan ni Lisa Tanas. Okay? Yan yung sinasabi ko sa inyo. O ayan, si Robles papatawag. Ewan ko, baka hocus-pocus na naman yan. Okay. Parang nag-vlogger conference pala si Inday Sara. Hindi ko napanood. Mamaya papanoorin ko. Ayan. Ano bang kasalukuyan? Nag-vlogger conference. Hindi ko napanood. But anyway, yung makulit sa comment section, gurgurin mo. Wala pa tayong mga palaga, pakagurgur nga. Ma'am Marlu, you're so brave, madam. You help the Filipino people. No turning back to ito, palangga. Kailangan nating labanan ang lahat ng mga hayop na to. Ito ang sakit sa kaya tayo bulok sa Pilipinas. Nawala GMA News GMA News, mga fake news. Sabi ni Palangga. Jensen, thank you so much. Alam nyo, ito yung problema sa atin sa Pilipinas. Imagine nyo, nangyayari to kaya lagi kayong kawawa eh. Di ba pansin nyo sa mga sarili ninyo, takot kayo kapag congressman, ay, sorry sir. I believe, sabi ko nga, naniniwala ako na inilagay ako ng Diyos dito para makita ninyo ang lahat ng kababuyan ng mga Marcos, Tambalos at Romualdez. Kasi kung nasa Pilipinas ako, patay na ako. Naging persilapid na ako. Kasi Pastor Kibuloy nga, may pera, may helicopter. Sino ako? Hindi naman ako si Iron Woman na hindi ako natatablahan ng bala. Patay na ako sa Pilipinas. Pinapatay na ako ni Lisa matagal na katulad ni Percy Lapid. Kaya inilagay ako dito, hindi ako basta-basta nilang maharas. Kasi hindi nila matwist yung batas dito. Tingnan mo, yung unang case ko, kung nasa Pilipinas, panalo sila. Kaso dahil lumaban ako ng batas sa batas, case dismissed. Pangalawa, nilabanan ko. Pangatlo, nilabanan ko. Pang-apat, pang-lima, pang-sampu. Meron pa yan. Hindi yan sila titigil. Kasi ang target nila, para patayin ako, para patahimikin ako, wala na nga kayo maririnig, di ba? Sino ba isa sa mga nagsasalita na ganito, sky is the limit ng mura. Binabato ko sila ng mura. Hindi po, what do you call it? Defamatory ang pagmumura. Yun yung emosyon mo. At pag sinabi ko, sa tingin ko, na si Lisa Tanas ay isang may sungay, isang demonyo, hindi po yan defamatory. Pag sinabi natin si Tambaluslos ay isang baboy ramo, hindi yan defamatory. Yun ang tingin mo sa kanya eh. Kaya ba nilang pangimasukan ang brain cells mo para tanggalin yung perception of your mind? Hindi. But their intention is to what? To gurgur me, takutin ako, nanginig ka na. Diba? Ano sabi ni Taning? May tutumba na vlogger. Tatagilid na vlogger, dalawang ibig sabihin nun. Tatagilid, kakasuhan, or papatayin. 2022 nila sinabi yon. Matagal na akong gustong patayin ni Lisa Tanas. Dahil para hindi na ako magsalit. Sino po ba ang nag-expose ng mga katiwalian ng mga bangag na ito bago pa si Inday Sara ay nag-resign sa DepEd? Bago natin narinig na may 19 billion na pondo
para sa Department of Education na 1 billion ang natira dahil kinuha ni Martin Romualdez. Smuggling, corruption and everything. Sinabi ko sa inyo yan. Michael Ma issue, Sayarot issue, kung sino-sino pa mga issue. 2022. Kung gawa-gawa po ni Maharlika yan, o gawa-gawa ng mga informants natin, hindi yan magsa-stand. When I say hindi yan magsa-stand, hindi yan magsusurvive sa mga usapin dito, sa mainstream at sa social media, kung yan ay gawa-gawa lang. Napatunayan nyo na sa mga pag-expose andyan si Inday Sara, no less than the Vice President of the Philippines, na ang nagsabi na putang ina mo Lisa, nagbigay ka ng sobre as bribe, di ba? Papunta dun sa DepEd. Binigay niya. Si Inday Sara nagsalita tungkol sa 19 billion na ninakaw ni Mar Romualdez. Si Inday Sara nagsalita na nasa eroplano sila, na nangangailangan si Martin Romualdez ng pera dahil ayaw maglabas ni Marcos Jr. at ni Lisa Tas ng pera. Ginaum-um nila, parang buto lang ang ginaum-um ni Dilima na boto ni ano ba? Ni sino yun? Si Tony, si Dayan. 'Di ba? So yun na lumabas na mismo. O ano, fake news pa rin ako. 'Di ba tinira ako ng ibang mga Duterte supporters, America, pinapahamak si Duterte. Ganito, putang ina, kabubuhan. Pero okay naman ngayon. At least kasama kayo sa pakikipaglaban. O ngayon, nakinig na kayo? Ayaw niyo pa kinig eh. O dahil akala niyo cheese. O hindi, actually yung iba alam naman nila. Ayaw lang nila makinig sa information ko kasi nga hindi nila matanggap na ito ay galing sa kay Maharlika. Siyempre ayaw nilang makredit ako and everything. Yung iba, huwag natin pag-usapan din kasi galing kay Maharlika. Mga putang ina ninyo. Hindi naman kailangan ng credit dito. Kayo dito. Kayo dito ang magbebenepisyo sa mga in-expose ko. Tingnan mo, naniwala na kayo. Si Inday Sara mismo nagsabi sa inyo. Pating Okada. Sino ba nagpasabog niyang Okada na yan? Di ba ako? Dahil sa ating informante? Hindi ko yan inaako lahat dahil magaling ako. My God. Paano ko malalaman yan na sa Amerika ako? The reason why, nalaman natin yan dahil sa mga informante natin. Yan ang katotohanan yan. Hindi yan dahil magaling si Maharlika. No, mas magaling kayo. Yan ang totoong chika dyan, mga kababayan. Now, nabanggit na to ni Inday. Imagine mo si Attorney Zuleika, pabalik-balik, papuntang veterans, hospital choice na kasi yung St. Luke's. Tapos, ginipit nila, binalik sa veterans. So, mga kababayan, ito lahat ay isang walang hiyaan ng gobyerno ni Bangag. Tapos, tinitwist pa nila, nagugurgurin ni Inday. Paano magugurgur ni Inday? Yan, patay na nga siya eh. Sabi nga niya, pag ginurgur siya, tsaka gugurgurin yung 3. Tama yung sinabi ni Inday. Bakit? Tagapagmana daw ba siya ng mga nakaw na yaman? Hindi naman. So yan yung nakikita natin mga kababayan. Tapos ngayon si Bangag nyo, nasaan? Nasaan si Bangag ninyo? Nasa UAE. Anong drama-drama? Sana nga, hindi na makabalik yan. Sana sana di magising sa kasingot ng pulburon. Mios Vlog, thank you. Sabi ni W. Dingayen, Palangga, take care, more precautions in your area. Okay, can I ask you something? Sa mga palangga ko, ngayon lang ako manghihingi. May gusto kasi akong bilhin. Pero hindi ko kaya. Gusto ko hindi, totoo to. Baka naman may gusto mag-sponsor ng, may gusto akong bilhin na na vest. Okay? Baka mayroon dyan nagtatrabaho na may gusto akong bilhin na vest na bulletproof. Okay? At saka mayroon palang nabibili, may kaibigan ako na nagsabi, bumili ka ng ganito. Mayroong helmet, okay, na, bulletproof din. I'm serious. Kasi mahal eh. Nasa $500 something at saka nasa baka may mga nagtatrabaho dyan sa store. I need the vest. Ito seryoso.
I need a vest at yung yung helmet. Okay? Kailangan ko ng helmet at vest na bulletproof. My address is here. Bibigay ko address ko sa inyo. Kunyari wala nakita. No, this is my mailing address. Ay, hindi na lang. I-email nyo na lang ako. Diyan, yan. Kung sino mayroong vest na lang, kahit luma, vest at saka helmet na bulletproof, ayan po yung email ko sa Proton Mail. I-email nyo ako. Yan na lang, ha? Tactical vest ang need mo. Yan, tama. May nag-send na sa akin eh. I'm serious. Kasi nung nalaman ko kahapon na private investigator ako, this is alarming. Although, I will add this information sa FBI. No, hindi ko bibigay address ko Palangga. Of course not. Di ba? Ayan yung email ko. If you want to to gift me, Pasko naman eh. Regaloan niyo na ako ng best. Ngayon na ako maglalambing sa inyo. Sabi na Operian. Ayan Palangga. Nag-email ka nga ulit. Dami kasi nag-email sa akin. Andiyan Palangga. Sorry kung hindi ko kayo nasasagot. Ayan po yung email natin. Doon sa libro. Sabi ni Joe Rose, Mixed Vlogs, nakakagigil lang. Maharlika is not a mother dragon for nothing. Sabi ni Duquesa, I love that. That's good. Sabi ni Bimonique, mga kababayan, gising na tayo. Wig will be fine. No, gusto ko talaga nung parang ang cool lang na mayroon kang helmet na bulletproof. Yeah, para habang nagda-drive ako, naka-vest, naka-bulletproof ako mga Palangga. Anyway, mga kababayan, ayun na lang, may didil lang ako ditong kaguluhan. May didil lang akong kaguluhan. So I'll talk to you again later, okay? I'll be back. At sa lahat ng mga Palanggana nang sumusuporta sa akin, lahat kayo, you're there. Mia's Vlog, thank you so much. But I will, lalaban tayo dito. Hindi tayo magpapatalo. I-echo nyo na yan na si Zaldico, si Robles, nagpa-press ko na yan, tapos na siya, sinagot ko na yan. Si Zaldico, inaantay ko yung press ko niya kung ano yung mga kasinungalingan sasabihin niya. Yan, i-attack-attack nyo yung comment kay Zaldico. Drive a car that's not fancy. Oo nga, bulletproof kaya. Kaso lang mahal yung bulletproof eh. Nag-inquire na ako eh. Yes, DW Lingayen. Oo, may mga precautions naman tayong mga ginagawa. But again, this is your fair lady Maharlika, Inyong Palangga. I'll be back again later. Thank you.